According to a recent study, of the 27 poorest countries in the world, 23 are in Africa. There were lost jobs, there were nothing for us, money, anything. Nearly 50 million Africans could be pushed into extreme poverty owing to the coronavirus pandemic. Sa iisang maliit na planeta ng daigdig, ang mga kontinente ay parang magkakapatid. May sinwerting yumaman, mayroong naghirap naman. Yun bang umunlad ay magpapabaya na lang? Di ba papansinin ang kapatid niyang nasa kahirapan? Papanuorin lang ba sa harap ng kamatayan? Di ba kikilos para magligtas naman? Ang di niya pagtugon ay isang kasamaan. Sa Diyos na lumalang, ito ay kasalanan. Sapagkat siyang nagsabi, ang dukha ay tulungan. Sa iyong pagtulong, siya'y nakamasid naman. Anumang pinahiram, ay kanyang babayaran. Bato, bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit. Dekada 80, grabe ang kahirapan sa maraming bansa sa kontinente ng Afrika. Maraming namamatay dahil sa kawalan ng makain at malnutrisyon at iba't ibang sakit na dulot ng matinding kahirapan. Ang kahirapang ito ay maraming dahilan, kasama na dyan ang tribal conflicts between and among African ethnic groups. Naging bukang bibig ng kasaysayan ang ethnic cleansing. Sa prosesong ito ay namamatay at pinapatay ng mas malalakas na tribo ang mahihinang tribo na inakala nilang hindi nila kailangang makasamang nabubuhay. Ils ont massacré les populations et tout le monde sont en bourse. C'est pas pour que les villageois sont en colère. C'est pourquoi on a fait ça. Kasama pa rin dito ang hagupit ng kalikasan o kawalan ng matabang lupa na pagtataniman. Ang pagkatuyo ng lupain o drought na pumapatay ng mga pananim, kawalan ng aning pagkain at kaguluhan at political unrest. Of bad leadership and political instability. Despite the fact that the continent is endowed with natural resources, many countries still continue to live in absolute poverty. Bago pa man ang mga taong ito ay sadyang napakahirap ng pamumuhay ng mga tao dito. At sa patuloy na paglipas ng panahon at mga taon ay tila baga lalong lumalala ang sitwasyon. Ito ay nakatawag ng pansin ng buong mundo at maging ng mga kilalang personalidad sa larangan ng musika. Nabuo ang USA for Africa. Inawit ng mundo ang We Are the World. This is Lionel Richie. What better time than now to be reminded that today, more than ever, we need to come together as one. Ang proceeds na pera ay itinulong sa Africa. Nakakaiyak ang sitwasyon. Inspiring naman ang gestures ng mga taong nanguna para tulungan ang fellow human beings natin sa Africa. Kumusta na ang Africa sa kasalukuyan tapos ang Difficult situation of the millions of residents in various countries in Africa has worsened. According to a recent study, of the 27 poorest countries in the world, 23 are in Africa. There were lost jobs, there were nothing for us, money, anything. Nearly 50 million Africans could be pushed into extreme poverty owing to the coronavirus pandemic. Members of the Church of Christ from different parts of the world strive to continue extending help to them through the project Lingap sa Mamamayan or Aid to Humanity. Ang Lingap sa Mamamayan ay hindi po nandi-discriminate kung ano po ang iyong afilasyon, relihiyon o anuman ho ang lahi. Kung ikaw ay nangangailangan, nariyan ang Iglesia ni Cristo upang maglingap at tumulong sa kapwa. It inspired people to not lose hope, to think that they are valued inside the Church of Christ. They are valued by the Church Administration. I appreciate for this day, for the work the Iglesia ni Cristo, Church of Christ has done. It has never happened in our region. It is a first activity of aid to humanity.
I was glad to see that there is a church or some couple of people that they think to just come to Burundi and support people who are in the need. Salamat sa liderato nila na regular ang pagpapadala ng ayudang pagkain, damit at gamot sa mga lugar na labis ang dinaranas na kahirapan. Napapanood natin sa social media ang balita tungkol sa kanilang ginagawa na ito. Napapanood ito sa INC TV at Net25 ang lawak ng kanilang pagtulong. Nagtataka lamang ako kung bakit hindi ito na ibabalita sa ibang channel ng telebisyon o istasyon ng radyo sa Pilipinas. Hindi ba tayo proud na ang isang grupo mula sa Pilipinas ay may napakalawak na care to humanity efforts sa Africa? Alam naman natin na ang Pilipinas ay isang third world country, mahirap na bansa rin. Kinakapos sa kabuhayan din. Pero sa kabila nito, tayong mga Filipino ay nakakapagpaabot ng tulong bilang dugtong buhay sa ibang lahi gaya ng Africa. Napag-isip-isip nyo na ba ito? May itinayo ring eco-farming ang INC sa ilang bahagi pala ng Africa. The Lord God has also willed that prior to the emergence of the COVID-19 pandemic, livelihood programs of the Church of Christ in Africa would have been established. There came time that Brother Eduardo Manalo sent Brother June Santos to begin the work of a program here to enhance the livelihood or to provide a means of earning a living for those within South Africa, even Malawi and different parts of Africa. So today, one such program, the Garment Factory, has proven to be very beneficial to many residents. Nung nagkaroon po ng pandemya, ay hindi po tumigil ang tagapamahalang pangkalahatan sa paglingap, sa pag-aalala. Ang katunayan niya na halos linggo-linggo ay mayroon po inilalaan na oras upang matiyak kung sila po ay maayos ang kalagayan. Kung saan labis nangangailangan, ay doon po nakatuon ang atensyon ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Kung saan mahirap, naroon po ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo. At nandoon po ang ating paglingap sa mga kapwa-tao. The Church of Christ helped me a lot, provided the job for us. So now we're getting enough so we can afford our expenses. They also have stable means of livelihood now, those who are given jobs through the eco-farming projects. I can say that our life without the eco farming project was really hard, especially during the pandemic. At first, I was curious, but upon learning, Brother Eduardo Manalo, Eduardo Manalo, our executive minister, wankulu. Beginning tomorrow, we're going to start being a worker of this farm. Pinagpapasalamat po namin sa Panginoong Diyos sa pamamahala at sa mga kapatid sa buong iglesia ay patuloy na tumutulong at sumusuporta sa mga proyekto sa Africa. Bawat programa o inilulunsad natin na ukol sa lingap, ang mga kapatid sa buong mundo ay napakainit ng tugon. Ang mga kapatid ay tinutupad po nila ang utos na naituro po sa atin mula sa Biblia na mahalin mo ang iyong kapwa-tao. The Church of Christ will continue in extending help and care to the Africans, whether members or non-members of the Church. It is a testament to the church members' wholehearted obedience to God's commandment written in the Bible. That is, to love our fellow men, especially those in need. Gaanong saya ang idinulot nito sa mga taong nakatira doon? Nabasa niyo ba sa ekspresyon ng mga mukha nila ang ligaya? Walang katumbas na presyo ang ngiti sa mga mata nila. Kung ang dating binubungkal ay lupang tuyo at walang sustansya, ngayon may pananim at may hayupan pa. Di ba't ito ay pag-asa na hatid ng pananampalataya ng iba? Meron kaya sa ating ang pagtulong na ito ay kine-question pa?
Inaangguluhan, sabi nga. Sabi nga, di ba, malaking ambag mo na kung di mo gagambalain ang mga taong tumutulong sa iba. Lord, we continue calling ang kalawalo na Africa. Thanks to all the ministers who are assist us the proper ways of serving God. I would like to thank our Almighty God and Brother Eduardo Manalo for giving us this livelihood in Kwatwa. Thank you for the blessings. Now I'm very happy because the Church of Christ came for me. It's very much better. It's very great. It helped so many people around here. Kaya sinalipo, impa kabuya mo boy we say. We love you both. I am thanking Brother Eduardo Manalo and all the brethren around the world for providing the livelihood program for my parents. Now we can send our children to school. Go fihlella thokong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi, school fees, dijo le diaparo, le hore re kgone ho sebeletsa Morena Modimo. Ke a leboha po.